Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay Sarina Espalamat, yung lahat kong aknapunan para sa daily devotion na pinamagatang kailangan mo ba ng kaligtasan? Kagalingan, sorry. So, ang ating concept is healing. Healing means is a gift of the Holy Spirit that brings restoration to health as a foretaste of the complete freedom from sickness and pain that Jesus secured for us through His death and resurrection. So, ang ating concept ang scripture is Isaiah chapter 53 verses 5 na sinasabi, "But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed." So, ang ating katuruan na ngayong umaga is number 1, we need emotional and physical healing. So, marami sa atin ang may dinadalang sugat sa puso, sakit sa katawan, okay, sa ating katawan. So, we need emotional and physical healing. So, number 2, we need spiritual healing. So, kailangan ayusin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos kapag tayo nalalayo na sa Kanya. So, we need spiritual healing. And lastly is, we need relational healing. So, kailangan natin ayusin ang mga sirang relasyon kahit saan yan. Sa pamilya man yan, sa kaibigan man yan, sa boyfriend mo man yan, kahit saan. Sa kapwa man natin yan. So, kailangan natin ayusin ang ating relasyon because we need relational healing. So, bilang application po is number 1, be an agent of healing. So, ikaw, ako, ang gamitin ng Diyos para sa pagpapagaling ng iba. Naniniwala ako na kaya natin magpagaling ng ibang tao na ating kapwa through one way, which is ang prayer, no? So, tayo is magbigay ng oras sa kaibigan na sasaktan. Di ba, makinig tayo sa kanyang problema, ganyan. Or may mga sakit, no? So, be an agent of healing. Number 2, be an conduit of Christ. So, maging daluyan tayo ng pagmamahal at kapayapaan ni Jesus Christ. So, tayo, iparamdam natin yung malasakit ni Jesus sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at pagdadasal. Diba? So, be an conduit of Christ. And lastly is, be a peacemaker. Sorry. Peacemaker means wag tayong maging sanhi ng away. No? Wag tayong maging sanhi ng away. Kundi tagapamagitan tayo ng kapayapaan between sa mga nag-aaway, di ba? So, tumulong tayo na magkaayos ang magkaibigan na mayroong sama ng loob, pamilya mo, di ba? Ito yung maging way para magbati at mag-ayos silang dalawa. So, be a peacemaker. So, ayun namin ang aking devotion. Naway matulong kayo, ma-share sa iba at syempre mapatay sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.